dumating sa mundo, anumang kalamidad, anumang kaguluhan, sabi ng tunay na lingkod ng Diyos na lagi sa pagsamba, kanino ako matatakot? Kanino ako masisindak? Hindi dahil sa walang kasisindakan, meron. Hindi dahil sa walang katatakutan, meron. Ang dami nga eh. Pero dahil alam niya, may Diyos siya, may Kristo siya, at sa panahon ng pagsambay, pakikinggan ang kanyang panalangin, namamalagi ang tiwala at pag-asa at katatagan ng kanyang pagkakilala. Kaya ulitin po namin, mga kapatid, ano man ang mangyari, ano man ang maging sitwasyon, sasamba tayo. Huwag nating iiwan ang pagsamba sa Diyos. Huwag tayong papalya. Pero, sapat ba yung walang palya sa pagdalo sa pagsamba? Baka kasi may magsabi, bato ako. Hindi ko pinababayaan ng pagsamba. Hindi ko yata matikman yung pangakong yan. Hindi ko yata maramdaman. Iglesia rin ako ni Kristo. Ano kaya dahilan? Kaya ang tanong, sapat na ba ang walang palyang pagdalo sa pagsamba para tamuhin ang pagpapalakas ni Kristo at tulong ng ating Panginoon Diyos? Biblia po ang sasagot. Aklat ng Amos. Pakinggan po ninyo. Sa 5 ang talata po ay 14. Gawin mo ang matuwid. Huwag ang liko upang ikaw ay mabuhay. Sa gayon, sa iyo ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan, tulad ng sinasabi mo. Sapat na po ba ang walang palyang pagdalo sa pagsamba? Ay, hindi ho. Ano dapat nating ilakip sa walang palyang pagdalo sa pagsamba sa Diyos? Ang sabi ng Panginoon Diyos, anak, gawin mo yung matuwid. Huwag yung liko. Baka naman baliktad ang ginagawa mo. Kaya hindi mo matikman yung pagpapala ng Diyos. Baka ang ginagawa mo yung liko. Yung matuwid, ayaw mong gawin. Ano ba matuwid? Ay, hindi bang aral ng Diyos? Ang kautusan ng Diyos, matuwid, banal? Yun ang susundin mo. Huwag yung kalikuan. Alam na alam po natin, ang kalikuan o kasalanan, yan ang dahilan kung bakit ang mundong ito nasumpa. Kaya ang tao ng mundo nahiwalay sa Diyos. Ba't mo gagawin yung ikahihiwalay mo sa Diyos? Kaya anong payo ng Diyos? Anak, gawin mo yung matuwid. Huwag yung liko. Gaano kabuti kapag ka ang sinunod po natin ang matuwid na salita ng Diyos. Lumayo ka sa kalikuan. Ang sabi ng talata, sasayo ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung ganoon, ang buhay na kasama ang Diyos, ang pagtupad ng tungkuling kasama ang Diyos, ang pagkaiglesia ni Kristong kasama ang Diyos kapag tayo'y nabuhay ng matuwid at lumayo sa kalikuan. Kaya sa bahaging ito, tinatawagan tayo ng pansin, lalo na po ang mga kabataan, mga anak. Lumayo tayo sa kalayawan. Lalayo sa masasamang barkada. Ika nga ay bad influence yan. Iba ipinamulat ng magulang mo At lagi nang itinuturo ng pamamahala, matuwid, mabuti. Ba't ka nagkaganyan? Ba't baliktad ang nangyari sa'yo? Barkada mo kasi. Baka mas pinaniwalaan mo pa yung kaibigan mo kaysa magulang mo. Minsan may ganyan malalang problema nga, nasasabi sa kaibigan hindi nasabi sa magulang, nagulantang na lang yung magulang, meron pala siyang kaso. Sabi ng Diyos, anak, mabuti gawin mo. Huwag yung liko. Kaya yung likong barkada, yung masamang kasama, iwasan mo. Huwag kang tutulan sa di umano'y uso, pero labag naman sa kalooban ng Diyos. At sa panig naman ng mga magulang, kung ano ang tungkulin natin sa ating sambahayan, gampanan po natin. Magsikap, maitaguyod ang matuwid na pangangasiwa ng sambahayan. At kung naghahanap buhay, mga magulang, maging matuwid at malinis ang paraan ng ating ikinabubuhay. Tandaan natin,
Nasa pagsunod, isa. Nasa pagsamba, ikalawa. At nasa pagbabagong buhay, matuwid na buhay. Yan po ang paraan para ang Diyos sumama sa atin. Para ang Panginoong Kristo patuloy tayong palakasin. Sa ganon, anuman ang maganap sa daigdig, anuman ang mangyari sa mundo, makapamamalagi tayo sa ating pagka-iglesia ni Kristo at nakasisiguro ng pangakong kaligtasan. Gaya po ng binanggit natin kanina, na alam nating lahat, naglalakbay pa tayo dito sa mundo, andito pa tayo sa daigdig na ito. Kaya hindi po natin maiiwasan, madamay, makasagupa ng mga kalamidad. Ang tanong, paano po hinaharap ng mga lingkod ng Diyos ang mga kalamidad at salot na ipinararanas ng Diyos sa mundong ito? Pakinggan natin. Awit po, 46, 2-3, pagkatapos po ay talatang 1. Kung gayon, hindi tayo matatakot kahit maguho ang mundo at ang mga bundok ay mahulog sa pusod ng karagatan, kahit ang tubig nito'y bumula at magngalit, at sa pagbugso nito ang mga bundok ay mayanig. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, laging handang saklolo sa kabagabagan. Mga kapatid, paano po hinaharap ng mga tunay na lingkod ng Diyos ang mga kalamidad at mga salot na ipinararanas ng Diyos sa mundong ito? Hindi sila natatakot. Ano hindi nila kinatatakutan? Kahit anya maguho ang mundo, kahit ang bundok mahulog sa pusod ng karagatan, kahit ang dagat anya ay bumulat magnalit, at sa pagbugso ang mga bundok ay mayanig. Isipin ninyo, gaya nga ng sinabi ng ating pamamahala kahapon, mula po Enero hanggang sa buwang ito, pagka tinignan daw po sa estadistika at sa mga eksperto ukol diyan, sa kanilang pag-uulat, yung major earthquakes, pag sinabing malalaking paglindol, yan na po yung mula 7 to 9 magnitude. Yung nangyari sa Cebu at Bohol, 7.2. Mula 7 hanggang 9, ganyang kalalakas na lindol. Mula lang po ng Enero ng taong ito, 16 na bansa na po ang niyanig ng malalakas na paglindol. Kasama diyan ang Russia, Pakistan, Iran, Alaska, Tonga, Papua New Guinea, at kasama nga po ang ating bansa nitong nakaraang Oktubre 15 lang. Hanggang ngayon, nagbibilang ng mga namatay na mga kababayan natin. Sumira ng malalaking gusali at mga ari-arian. Hindi natin alam kung ano pa ang mangyayari. Ang alam natin, talagang sa mundong ito na ating pinaglalakbayan, magaganap na. Pati mga kalamidad nga, mga pagbaha, mga pagbagyo, kakaiba na. Yung mga dating hindi binabaha, ngayon binabaha na. At hindi lang sa ating bansa. Napanood nyo ba sa telebisyon nangyari sa India, sa China, at kahit sa US? Mga pagbaha din po. Matitinding pagbaha. Pero ang sabi ng Biblia, yung tunay na lingkod ng Diyos, ang sabi, hindi tayo matatakot. Kahit maguho ang mundong ito, kahit ang bundok mahulog sa pusod ng karagatan, kahit mayanig ang mga bundok. Bakit ganon katapang at katatag ang loob ng mga tunay na iglesia ni Kristo? Ang Diyos ang ating kanlungan, ang Diyos ang ating kalakasan, siyang sasaklolo sa panahon ng ating kabagabagan. Ganyan ang maraming iglesia ni Kristo. Pero ang sabi nga ng pamamahala, huwag lang marami.
Dapat ganyan lahat ng Iglesia ni Cristo. Ano man ang mangyari, ang tiwala at pag-asa natin, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ano pang pagkakataon mapatutunayan ang ating matibay na pag-asa at pananalig sa ating Panginoon Diyos. Pakinggan ninyo sa Habakuk 3:17 hanggang 19. Bagamat di namumunga ang punong igos at hindi rin namumunga ang puno ng ubas, kung ang pamumunga ng uliboy mabalam at walang anihin sa mga bukirin, kahit mamatay ang mga tupa sa kulungan at daanan ng salot ang bakahan sa mga silungan, mananalig pa rin ako sa Panginoon. Ako'y magagalak dahil sa Diyos ng aking kaligtasan. Ang Diyos na Panginoon ng aking lakas. Tumatakbo akong simbilis ng usa at iniingatang ligtas kahit sa kabundukan. Mga kapatid, halos lahat ng maaaring masagupa nating hirap sa kabuhayan, inisa-isa sa mga talatang ito. Ano sabi? Kahit hindi anya mamunga ang punong igos, di bale, may puno naman ako ng ubasan eh. Hindi rin namumunga ang puno ng ubas. May iba pa akong pananim. Kung ang pamumunga ng uliboy mabalam, meron pa naman ako iba sa bukid na itinanim. Walang anihin sa bukirin. Lalos. May inaalagaan naman akong hayop. Kung mamatay ang mga tupa sa kulungan, sa silong ng bahay ko meron pa. Daanan ng salot ang bakahan sa mga silungan. Maring yung mga binanggit po na pananim, hindi natin tinatanim dito sa ating bansa. Pero ano nawala sa iyo, kapatid? Anong nawala sa kabuhayan mo? Palay? Palayan? Gulayan? Ano ba? Kakarampot na nga pinaggagalingan ng ikabubuhay, inalot pa ng baha, nawala pa. Nasira ang bahay, nawala ang kinabubuhay. Yung iba, baka nawalan pa ng mahal sa buhay. Pero anong pananalig ng tunay na lingkod ng Diyos? Sinabi ba niya, ganito rin lang ang nangyari sa akin, tigil muna ako sa pagsamba, tigil muna ako sa pagtupat ng tungkulin, saka na muna, mag-iipon pa ako ng gagamitin ko. Hindi. Ang sabi ng tunay na lingkod ng Diyos, mananalig pa rin ako sa Diyos. Ako'y magagalak dahil sa kanyang pagliligtas. Sukdulang anuman ang masagupa sa mundong ito, Iglesia ni Cristo, may tungkulin, naglilingkod at sumasamba sa Panginoon Diyos. Dapat lahat po tayo ganyan, mga kapatid. Huwag tayong bibitiw sa ating kahalalan. Huwag tayong bibitiw sa ating tungkulin, ano man ang mangyari sa mundong ito. Kaya sa panahong ito ng kaligaligan, hinahanap ng Diyos ang ating katapatan, ang ating pananalig. Ipakita natin ang ating pangangailangan sa Kanya. At tandaan natin, mamalagi tayo sa matuwid at maayos na pamumuhay kahit ano mangyari. Huwag yung pagka dumating ang problema, yung iba naglalagot lalong nagpapakasama. Mali. Bakit po? Bakit itinatagubilin sa Diyos ng Diyos na lalong maging matuwid ang ating buhay at ang ating pagka-Iglesia ni Cristo, anuman ang ating masagupa sa buhay na ito? Pakinggan ninyo, dito po sa Aklat ng Mga Awit, ganito po ang pahayag 34:15, 17 hanggang 20. Pakinggan po natin.
Ganito po ang itinuturo ng banal na kasulatan. 34, talatang 15. Kinukupkop ng Diyos ang mga batuid at ang taguhoy nila'y kanyang dinirinig. Agad dinirinig, daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man sa tulong ng Panginoon. Agad maiibsan. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan. Kahit isang butoy, hindi magagalaw. Bakit po itinatagubili ng Panginoon Diyos sa kanyang mga hinirang na lalong maging matuwid ang ating buhay at ang ating paglilingkod sa Kanya, anuman ang ating masagupa sa mundong ito? Sapagkat ang sabi ng talata, ang taong matuwid, masuliranin man sa tulong ng Panginoon, agad maiibsan. Hindi po sinabing pag matuwid ka na lingkod ng Diyos, wala nang problema. Hindi pwede yun, nasa mundo ka pa. Naglalakbay pa tayo. Wala pa tayo sa bayang banal. Kaya lang ano pintaha? Ano kahigitan ng lingkod ng Diyos na matuwid ang kanyang buhay? Tandaan natin, ang taong matuwid, masuliranin man, marami din problema pala. Pero ano po ang kanyang kahigitan? Agad maiibsan. Bakit agad maiibsan? Kinukupkup ng Diyos ang anak niyang matuwid. Paano kukupkupin? Ang taguhoy nila'y kanyang dinirinig. Kaya pala, pag-upo pa lang ng kapatid sa pagsamba, ni hindi pa niya naibubuk ang kanyang bibig para magsumbong sa Diyos. Dama na niya, sinasagot na siya. Pumapasok pa lang sa templo, dama niya, sinasalubong na siya ng Diyos. Bakit? Ganun kamahal ng Diyos ang kanyang mga anak na matuwid. Agad-agad, hindi magluluwat. Agad, dinirinig ng Diyos ang kanilang taguhoy. Sabi nga kanina sa panalangin, hindi tayo matitiis ng Diyos. Ba't kanya titiisin, kapatid, anak kanya? Ha? Ba't kanya titiisin? Hinirang kanya. Alam niya ang pangangailangan natin. Tanaw niya kung ano kalagayan mo. Nakita niya kung anong nasagupa mo, kung anong pinagdaanan mo, kung ano ang itinataguhoy ng pamilya mo. Sabi ng Diyos, kukupkupin kita, pakikinggan kita agad. May panganib, ililigtas kita. Nasisiphayo ka, tutulungan kita. Yung pag-asa mo hindi mabibigo. Lubos-lubusan ang pagkupkup ng Diyos. Maawa siya, Ama, muli mong patunayan, sabi niyan, masdan mong mga anak mo sumasamba sa iyo sa loob ng banal na templo. Ang iba rito nadamay sa mga kalamidad. Ang iba rito sinagasaan ng mabibigat na mga problema. Ang pag-asa ikaw hindi nahadlangan ng kung ano-anong bagay sa mundo ang kanilang pananampalataya. Kupkupin mo kami, huwag mo kaming pababayaan. Pangako namin sa iyo, ikaw ang kanlungan namin, ikaw ang aming tiwala. Iglesia ni Kristo kami. Mamatay na kung mamatay, mamamatay kami. Bit-bit namin ang aming kahalalan. Huwag kayong aalis, mga kapatid, nang hindi nyo mismo sa sarili nyo na isusumbong sa Diyos kung ano inabot nyo, kung ano problema nyo. Mga ama't mga ina ng tahanan, kung ano ang itinatangis ng iyong pamilya. Inabot ka rin ba ng kalamidad? Nawala ba yung ikinabubuhay? May sakit ba? Nawalan ba ng mahal sa buhay? Hinahanap ng Diyos sa mga pangyayaring yan
lalong makitang siya ang ating tiwala at pag-asa. Hindi niya tayo pababayaan. Ano man ang mangyari, palakasin niya tayo, ipagmakaawa nating igawad sa atin ang kanyang pagpapala hanggang sa tayong lahat makatapos ng takbuhin, makarating sa kanyang malwalhating piling. Tumayo kayo, mananalangin tayo.